nag-withdraw ng 1.5 million dahil ibibigay niya dun sa taong nakakuha ng phone niya. Kaya nandyan ngayon si Tita Lynette dahil siya yung magbibigay ng pera at siya yung kukuha ng telepono. Hindi pwede to. Hindi maaaring mapunta kay Lynette yung cellphone na yan. Doktora Tanyag, anong nangyayari dito? Ginugulo ka ba ng lalaking to? Hindi niya kami ginugulo. Nakikita kita sa TV eh. Ba ikaw yung munti ka ng mabaril kasama ni Mayor? Swerte mo, buhay ka pa. Next time, ingat ka ha. Yan yung cellphone na binigay sa akin ni Bobs. Iba palang cellphone yan eh. Kaya pala siya nagmamadaling umalis. Niloko niya ako eh. Anak, sorry talaga. Dapat kasi chinek ko muna bago ko siya pinaalis. Ang tanga-tanga ko talaga. Hindi niyo ako maiisahan. Ako pa rin ang panalo. Hindi niyo kami mabubuking. Kaya sorry ka na lang, Lynette. Andyan ba si Bogs? Kasi kanina pa kami tumatawag parang walang sumasagot doon sa bahay niya. Ha? Kakauwi niya lang ah. Ayun na nga, nalintikan na. Nakita ko nga pumasok dyan sa bahay na inuupahan niya. Hayop na Bogs to, pinagtataguan pa tayo ha. Akong bahala sa'yo na. Halika. Nina, Di ba ikaw yung pulis sa presinto? Is this regarding the CCTV? Wala akong kinalaman ng pagpunta niyo sa presinto sa Pinarito. May kailangan lang po ako sa misis niyo, kay Mrs. Tanyag. Anong kailangan mo sa asawa ko? Sa amin na lang po yun ni Ma'am Moira. Bogs! Manloloko ka talagang hayop ka! Lumabas ka dyan! Bogs! Parang awa mo na, Bogs! Tapos ka na dyan! Ibalik mo na yung cellphone! Kuya Bugs! Bogs! Kuya Bugs! Kuya Bugs, lumabas ka dyan, please! Kuya Bugs! Kuya Bugs! Ma'am, alam mo ba yung balahadya na yun? Umabot hanggang apex. Ang kulit! Alam mo, mukhang pera lang talaga yung pulis na yun, kaya kung saan-saan nagpapakita. I promise you, he will not kill Doc Lyndon or anyone else for that matter. I hope you're right. He looks menacing, lalo na nung sinabihan niya si Doc Lyndon na mag-ingat. Ma'am, if anything happens to Doc Lyndon, I can't have that on my conscience. Ako nang bahala. Alam mo, itigil mo na yung pag-aalala mo. Dapat nga, nagsasaya tayo. Because I now have this in my hand. Nautakan ko na si Lynette. Kuya Bugs, ibalik mo na yung cellphone, please! Lumabas ka na dyan! Kuya Bugs, please! Annalyn! Wala na si Bogs, nakalis na siya! Oh! Is that really Dad's phone? Naalala ko na ang lahat na nangyari. Si Moira, siya ang dahilan kung bakit ako na-aksidente. Hinila na ako sa hagdan dahil natatakot siya na sasabihin ko kay Zoe ang totoo. Dahil nalaman ko na hindi ako ang totoong ama ni Zoe. Annalyn, ikaw lang ang tunay kong anak. Ang nag-iisa at tunay na tanyag. Masakit na matagal na ako niloloko ni Moira. Pero mahal ko pa rin si Zoe. No one will ever see this phone again. No one will ever know the truth about your dad's accident. At wala na rin makakaalam na hindi ikaw ang tunay na anak ni Robert. Hindi yan malalaman ni Robert at lalong-lalo na si Lynette. Ay, sorry po talaga. Natakasan po kami ng Bugs na yun.
Kahit po kaya yung pinsan niya pong si Aling Aida, hindi po alam kung nasan po siya. Hayop siya. Ano ba ang apelyido ng Bogs na yun? Ipapablatter ko. Alam niyo po yung pinagtataka ko lang. Binigay na po natin sa kanya yung napakalaking pera, pero peke pa po yung cellphone na binigay niya sa atin. Ba't po kaya ganun? Lynette, anong iniisip mo? Iniisip ko lang po si Moira. Kasi nandoon din siya kung saan kami nag-meet ni Bogs. Hindi kaya binigay ni Bogs yung cellphone kay Moira? Ay, nalintikan na. Wala na agudasga na yun. Ma'am, excuse me, ma'am. May bisita po kayo? Sino? Si Balahadja daw po. Ano na nga ba nangyari dun sa CCTV ng aksidente ni RJ? Eh, di ba po, binigay na po yun sa mga pulis? Binigay po ni Zoe sa kanila. Baka naman may iba pang kopya nun, ah. Sino ba ang may hawak nun bago ibinigay kay Zoe? Si Tito Michael po. Siya po yung nabigay po nun kay Zoe. Si Michael naman pala eh. Sige, natawagan mo na ngayon na. Baka may kopya pa yun na naitatago, hindi lang niya sinasabi sa atin. Tawagan mo na siya ngayon. Papuntahin mo dito. Tell him to wait. Okay po, ma'am. Mom, I don't think he'll stop pestering us until he gets what he wants. Mom, baka naman mamaya magsalita yun. Calm down. That policeman is just small fry. I told you, secrets are safe. Balahadja, Good afternoon, madam. ano bang ginagawa mo dito, ha? Sa pagkakaalam ko in your line of work, you should be discreet. Ano bang ginagawa mo dito? Kung saan ka nagpapakita? Ayoko lang na tinatakasan ako ng mga taong nagkakautang sa akin. Utang? I don't owe you a cent. Madam, 1 milyon ang usapan. Kalahating milyon pa lang ang nakuha ko. Pasalamat ka, hindi ko binawi yung una kong binigay sa'yo. Ang usapan... Ang usapan, papatay mo si Dr. Javier. Bakit? Pinaglamayan na ba siya at nailibing nang hindi ko nalalaman? Pwede ko siyang tuluyan. Ngayon din. Lumipas na yung galit ko. Kaya kahit patayin mo pa si Dr. Javier, wala kang mahihita sa akin. Madam, para namang wala tayong pinagsamahan yan. Pero sige, kung ganyan na tayo, eh, bahala ka. Sandali. Bakit? Anong iniisip mo, ha? Anong gagawin mo? Walang bayad? Wala ka rin pakialam. Ito, tandaan mo, Balahadja. Kapag ako nilaglag mo, sisiguraduhin kong damay ka. Alam ko yun, madam. Kaya huwag kang mag-alala. Kung sasabit ka man, eh baka may nahanap na ibang baho sa'yo mga kalaban mo. Sige na, ma'am. Una na ako.